nowadays, people who have this kind of, mental thinking, yung expectations versus reality. So, when they come on board, they're expecting na, halimbawa, especially cruise ship, wow, malaking pera. So, yung family mo, expectation, uy, papadala ng ganito, ganyan. So, and then, when they come on board, makikita nila yung reality. Pressure sa trabaho, lack of sleep, and then, of course, andyan pa yung samahan ng mga manager na medyo nambubuli sa'yo instead of helping you or assisting you, which is, there is a manager that they really help and they assist everybody, Right. Then of course, yung teammates na ganon is what happened is nape-pressure siya ngayon. Then yung pamilya naman, kasi nasa kultura natin na once na nag-abroad ka, kala nila milyonaryo ka na marami kang padadalang pera di ba? And then yung bang you like to send them something that you thought they will appreciate, then hindi and then they will, instead of be thankful because nagpadala ng ganon, then maririnig pa nila sa family nila, kulang pa to bakit ganito? Alam mo marami tayong bayarin. Kaya instead of telling them na, thank you and let me deal with it, sabi niya, yung mga ganon, instead na magtulungan sila. So yun ang sa akin as on a cruise ship. Kasi nowadays, pag sumampa ang isang crew, alam niya marami siyang pera. Kasi yung tip, yung salary, yung expectations. Di ba? Pero when it's come to on board, hindi na ganun. Yung reality doon. Oo. And then yung 13 hours ka nagtatrabaho. Yes. Ayun yun yung nakaka-apekto sa mental health natin talaga is hindi lang yung work. Hindi ibig sabihin na malayo tayo sa land, nasa sea tayo, yung work na lang yung makaka-apekto sa mental health natin. Pati yung problema sa family, yung mga naiwan natin. Isa yung contribution kung bakit tayo kung ba't naapektuhan yung mental health natin. So, isa din yung isang magandang paalala dun sa mga family members, ng mga seafarer natin, na hindi lang trabaho yung iniisip nila. So, pati yung mga problem nila sa bahay. So, as much as possible, siguro, maganda din yung magiging supportive din sila. Supportive din yung family. Kasi yung katulad na, like for example, my wife. Kasi I'm a person that I just send money. And then I just listen kung ano yung kailangan nila, kung ano. So, I will send. Not knowing na minsan talagang merong mabigat, may ibang yung enrollment ng mga bata, yung mga ganito, and then yung daily budget nila, so yun yung nagpapadagdag Pero minsan kailangan mong you need to keep it to yourself. Kumbaga kasi yung ibang katuwiran na it's okay. Right. Imbes na sila ako na lang. Burden, yung lahat ng burden na ikikip mo So ganun na mangyayari sa'yo. So pero yung balance talaga ang kailangan hanapin, no? Kasi too much, baka na-overburden na yung mga kausap natin. Pero too little, baka tayo naman ang hindi, nag-ano naman siya. Grabe. So yun yung yung big factor dyan is your family. Right. Expectation nila sa crew member. Right. And it's a really good thing that you mentioned that, Sir Alex. Stay tuned sa mga viewers natin for this one kasi we do have a segment that focuses on family, and that is something that we need to be able to touch on because the experience of the crew on board is not just the work. Yung pinag-uusapan natin is really not just the work. Family plays a big picture. The connections and the relationships of family members, of crew members do affect our crew members on board. And it's something that, contributes to mental health as a whole. So talagang, again, stay tuned. One of the next episodes natin yun, no? One of these days. Release tayo niyan. Now that we talked a little bit more of, in terms of, yun nga, yung kultura of the macho culture, the culture of the past versus now in terms, speaking up. Medyo military thing. Yung military may dating. background kasi talaga for that one, no?
have to follow. Oo, Follow, exactly. follow. Yeah. And it's a good thing na meron ng mga transitions. Although it's not perfect yet, pero again, at least may progression in terms of how we deal things. May support na lumalabas, no? I'd like to focus a little bit more on some of those parang negative side in terms of, speaking up and sharing some of the experiences ng ating mga crew with each other. Yung parang chismis culture. Yeah. Kasi, Yan, ang chismis na yun, culture. some portion of me can say na part siya sa pagiging Pinoy, but at the same time, shared siya eh. Regardless if you... Normal siya sa society Oo, natin eh. When it oo. comes to chismis eh. Lahat talaga, hindi mo mawala yung marites eh. Medyo kailangan bigyan din ng attention yan eh. Yes, I agree with that because yung small issue and then pag ginawang marites yan doon sa kabila, becoming big eh. So, madami lumala na eh. So, so, na-edit na yon. So, hindi na siya yung talagang issue eh. And then, pag nakita na siya nung, uy, siya pala yung crew member na ano, o siya pala yung teammates na, and then ikaw naman, nagtataka, bakit ganon? Di ba? Kasi normal sa ating mga ano eh, mahilig, lalo pag lalaki. Lalo pag pinag-uusapan is about, Yeah. Yun na nga, yun na nga. Yun pa, no? Yun pa. Parang- Isa pa yun, di ba? Oo. Parang mas lumalala tuloy yung nagiging usapan kasi, oo nga. And then, ang masama pa doon is once na yung small issue na lamang pa ng family mo, magbabalik sa'yo eh. Yes. Diba? So, hindi mo alam kung paano mo ngayon. Talagang, since the beginning of time, parang pagpapagpapag, kanina. Ganun hanggang ngayon. Consistent. Ayun yung natitirang consistent. Nagkaroon na nga kami ng nagkaroon na nga ako ng, sabi ko sa website eh. Nako po. Sabi ko sa kung gusto niyo malaman, go to marites.com. Magaling yun. Sa marites.com. Kasi yun ang yun ang... Kumbaga talagang malalaman mo eh, kasi nag-uusap yan eh. Nagsama sa isang barko, and then nag-usap, nalaman mo kung ano yung mga issue nila o ano yung mga yung happy moment, yung negative na nila, and then pupunta sa ibang barko, magkakahiwa-hiwalay kayo, and then yun yung baon na yun. Tapos ngayon hanggang sa mapagkwentuhan, paglasing na, pag nag-inuman. So, yun yung ano eh. Lalo pag yung mga on the stateroom, nasa kabina lang sila, mag-iinuman, pampantok. So, Pero- malakas yun eh. Paano, as a crew member, ano yung nagiging epekto sa kanila nun pagka yung nalalaman nila na sila na pala yung topic ng mga marites sa paligid niya? Oo. Yeah. Nagagalit. Nagkakaroon sila ng kumbaga sa parang nagkakaroon sila ng talagang anger sa dibdib nila. Bakit? Kumpare ko pa naman yun. Bakit? Ganito. O kaibigan ko to. Tapos ganun ginanon ako. Ibang nagtataka ngayon. Di ba? Hindi naman nila alam. Baka naman nalasing lang din yung isa. Naikwento. So yun yung ano nila. And yun, kagaya ng sa na-mention ni Cap JP, Ni Cap parang JP, sa inuman, usually doon lumalabas. Nadudulas. Nadudulas. So, very rampant pa ba even to now yung ganun type of culture? Kayong magkakasama, 22, 28, yung mga around those numbers lang kayo on board for Merchant Marine. How big of an issue is yung pagiging marites sa Merchant Marine? Sa experience ko naman about dito sa pagiging marites, minsan na share sa akin through kasi normally naman sa akin as a captain, for example, alam ko magkakaroon ng crew change. Kasama yung iba, so I ask opinion. Kasama ko to, sige, ganito, ganyan. So, I always hear na minsan may mga good feedback, meron mang bad feedback. Sir, baka pwede na, minsan may ano nga sa akin na, sir, wag yan sir, kasi ganito, maano yan, ganito. Daming nasasabi hindi maganda ba? But sa akin naman, sa side ko naman personally, nakikinig lang ako. And sabi lang ko, okay, noted naman, but it's not my man na mag-aayaw ng crew kasi we're all, I believe we're all breadwinners. Right. So, if ganyan siya, ang ini-ensure ko lang, hindi mangyari yan dito on board. And then, at the same time, para lang mawala lang yung yung parang matunaw lang yung usapin ganun. Minsan sinasabi ko na, there's always two sides of the story. Right. So, Yes. if that's your story, tapos
either nakasama mo siya before or narinig mo lang din sa other, no? Sa iba. So I believe there's another side of the Right. story. So we need to know the other. I don't judge. Mm-mm. So, Yes. But hindi ko naman din-discourage na hindi, huwag mong sabihin mga ganun. Oo, But oo. just listen, okay, sabihin mo pa ako. Let them be lang, kumbaga. Let them be, okay lang. Is this chismis, is this something na personally na-experience nyo na ba? Okay, sabihin yun. And if yes, how How did did you deal with it? Oo. Curious. As a cadet, siguro marami akong ano. Yung Because, before. I believe, I would admit when I was a cadet, I struggled really. Nag-adjust talaga ako, laki ng adjustment kasi although galing ako ng ROTC, paramilitary pa sa Right. IS, but the environment during my first contract was really different kasi most of the crew are from old gen, yung old generation. Kumbaga, ano talaga? Mas malalang Macho culture talaga. Wala akong ano, hindi ko malala na may nakasama ako na ano, yung parang same ko na baguhan. Parang ako yung baguhan, the same time ako yung binabata, I was still turning 19 that time eh. Tapos mga kasama ko, even yung kasama ko ano, yung isang cadet, he was already 24 that time. So tapos pang 3 kontrata niya na rin. So malaking adjustment talaga sa akin. Ano to, parang ganito ba? Tapos kumbaga we use this term katayan, yung katayan ka talaga sa trabaho. Galing ka na yung may asa, nag-ROTC ka, dapat kaya mo to yung their expectations are really high. Bata ka pa, Pressure malaking pa. tao ka, ganun. Malakas Yun pa, pa. kayod kalabaw talaga. Oo, ganun talaga. So, Ganyan pa naman katawan mo yung mga... minsan nagpa-power tripping Oo. dahil na-experience nila before, parang gusto din nilang Mm. experience. Experience, Parang oo. sa training pa rin. Oo. Oo, akala ko tapos na akong training. Tapos ngayon, different ano pa kasi, different stages, different age yun. Yes, Different yes, generation yes. yun. Tapos sila pa yung kakata niya. Oo. Tapos ngayon, may kunting mali ka, papalakihin. Oo. Even during gathering. I remember during gathering, parang ikaw pa rin magiging topic. Oo. Yes. Ako po. But then I don't have a choice. I cannot isolate myself. Oo. Doon sa kapitan eh. Oo, di ba? Yung mga top, Oo. tapos isip ko lang talaga lagi doon na I need to provide for my family. Right. Kumbaga ako pa lang yung that time, parang inaano ko ba na parang first pa lang na ito na yung chance ko. Oo. If I quit, wala na. Yes. Parang Yes. malulugmok yung Oo. buong family ko na umasa sa akin. So it just, kasi parang yun yung yung hirap talaga na. Yeah. And then on my next contract, siguro, I believe it built my my character during my first contract. I see. Kasi kasi yung mga kontrata dati tag 12 months eh. Sa amin even captain ka or even mga top officers tag 12 months ang kontrata kasi they also want to yung makasave din sa expenses, mga crew change. So, they prolong the contract. Then wala pa rin namang MLC before. So yung iba nga umabot I heard some of the contracts ng mga kasama ko umabot 16 months. Meron mga 20 months. Kasi gustong matapos yung mga projects. So, yung mga nakasama ko before yan, mga lagpas ng kontrata during my first contract. But then, that experience really build my character. Kasi nung second contract ko, I think, parang doon ko talaga masabi na ready na ako. Whatever it is, kahit sino ko makasama, subas man yan. Okay na, game na. I'll face them all head on. Right. It's all about work lang talaga. And just, tapos parang na-create ko lang din sa thoughts ko na kahit ano pang sabihin nila, parang just take the positive out of it. Kahit may mura yan, kahit na yung public, parang yung humility, public, o during meeting, ikaw ay magiging mga ganun. Then just take the positive out of it. Yung parang minsan, inaano ko, ano kaya yung positive doon? Sige lang. Parang siguro, inaano lang ako nito, yung parang, para at least, next time, sinusubukan. Papaliw ako, hindi na mahiya, mga ganun ba? Yun yung mga encouraging nila. Tawag dito, yung mga bagong generation before. Alright. So, ganun na lang siguro yung yung thinking ko. Sige, I'll take whatever positive
out of this, ano, Yes. Convert mo na lang. Convert mo na lang. No, ganun. Make it work for you. Yung mga ganung klaseng So, nagamit ko naman my next contract. And then, I just heard yung mga ganyan, yung mga chismis with during my cadetship. Yung siguro when I became an officer, like officer, junior officer. But that was the last of it kasi I believe I proved na on my next contracts, I performed well. Right. Nalagpasan mo na talaga kasi, yung ano. kasi hindi naman sa pangano, pero kumbaga ang magiging basis ko is, hindi naman ako abot sa ganito kung hindi ko na-survive. What's important is we grow, Right. we improve, and we change. And if we change for the better. Right. So, sige, tanggapin ko kung ano man yung ano ko. But then, it made me who I am today. Yes. So gano'n na lang yung ano ko. So, after that, nung naging senior officer na, I never heard about it. Right. Siguro, marami ko na lang. Minsan, nung sabi siya, mahilig daw kayo mo pa Starbucks. Coffee. So, yun na lang ang marami ko. Tapos, At least positive pa din. No? Maliga, mga ganun. Or on mga Galing. activities. Galing. I make it happen. Even mga, say, I also do, I also play Dota, if you're familiar. Yes. Dota 2. Make it happen on board. Sige, laro tayo. Ay, As long as hindi apektuhan. Apektuhan yung work. rest. Yung rest. Rest periods. Enjoy lang. Nice. And that's a good, culture It's to good. practice. Yes. It's a good type of camaraderie na talagang we sort of wish everybody experiences. Kasi talagang ang target naman is the shared experience of being on board is mahirap na nga. Sana naman mas siya, it's at some aspect camaraderie, your colleagues, at least lighter naman sana yung experience. No? Cooperative yung mga kasama natin sa paligid. No? Yung parang atmosphere Yung that atmosphere, you're working with. yes. Make it work your Actually, it depends on how you handle the team. Exactly. Kasi when you handle well, then no matter which ship you're going next, Yes. they will talk about you. Yes. Either they criticize you the way you treat them, Yes. and also they will either negative yun, or ngayon, if you treat them really good and you balance the way yung distribution ng trabaho with respect and always be humble. Yeah. Yes. Then they will Always. ibibigyan ka nila na once na nalaman nila na sasampa ka sa barko na yan, Okay. this manager, is good. Nice to. Okay to. Kasi tatanungin nila, yung tatanungan niya, Yes. so we're gonna have a new manager. So, how is he? This one is good. And then if you treat them really bad on your last ship, mag-ready ka. Bad mouth na yung mababad mouth ka na. Kasi, this is how he work. It's very strict. Yeah. Ayun yung isa sa mga gusto ko ding i-highlight, no. Yung sa chismis on board talaga is two-edge. Minsan talaga makakasama sa mental health mo. At the same time naman, pwede mo siyang gamitin to work sa'yo. So, kagaya nung ginawa ni Sir, yung mga sinasabi nila, ginamit niya yun para mag-improve pa siya sa sarili niya. So, ayun lang din yung isa sa mga magandang paalala, no, na yung mga chismis, lalo na yung mga nakaka-apekto dun sa pagkatao ng mga napagchichismisan, no, ayun yung medyo iwasan natin kasi sobrang hirap talaga magdala nung sakit yung sa damdamin mo, lalo na kung close friend mo pa yung nagchichismis sa'yo, no? Hindi mo naman talaga ginagawa. Yes, so ganun. So ayun yung isa sa mga siguro yung i-take note natin, no, so na pwede nating maging aral dun sa ganung klaseng para maprotektahan din yung mental health natin on boards lahat ng mga crew members. Kasi isang pressure yun eh. Isang pressure yung may naririnig kang negative feedback from your teammates. Kasi yun lang isang sa'yo rin nagpapabigat ng trabaho eh. You try to please them but you cannot please everybody. Yes, exactly. So there is still somebody will say, this guy is not good. It's always. I think yung chismis culture talaga is ina-exacerbate niya yung pagiging tahimik ng crew natin. Kasi instead na mag-open up sila about their mental health, tatahimik na lang kasi sila kasi they fear na ma-judge talaga sila. Ayaw nila ng conflict, ayaw nila i-confront yung mga issues na yun. Tatakot And there's sila. always also a reason why sometimes hindi nila ini-entertain yun eh. Kasi
minsan iniisip nila na pag in-entertain nila, either they will lose their job, Yes. they were thinking about their family, anong mangyayari once na nalaman. So sometimes tumatahimik na lang. And then they just let it go. So yun yung nagiging isang ano naman. Pero minsan pag ikaw talaga yung naging topic yun yung mabigat. Yung mabigat. Yeah. And I think that's one of the things in terms of, chismis by itself. And again, I think this is a universal human nature na gusto natin ng drama eh. Yes. Minsan kapag, Too much metal drama. lang, ang nakikita natin, tubig lang nakikita natin, minsan yung drama yung chismis yung nagpapagana sa atin. Oo. Kumbaga yun na yung nagiging libangan natin Oo, eh. yun No? na yung nagiging- Tayo lang. Pero again, kagaya sabi ni Sir Jonas, two-edged siya eh. Buti kung mabuti, if laughs lang ang nakukuha. Yes. No? Pero kapag nakakapanira na ng tao, Yes. minsan hindi nakukuha yung balance ng hanggang saan ba itong chismis na to ay nakakatawa, saan bang aspeto yung nakakasira na siya ng tao. Yes. No? Pero minsan hindi mo mapigilan mga tao sa mga ganun, lalo kapag personal na yung chismis, as in ganito pala, madami pala itong mga ganyan. Minsan nagiging, kaya siya nagbo-blow into, major proportions, lumalaki siya because, minsan. And yung damage nun sa tao na nagiging subject ng chismis na yun, nawawalan siya ng confidence. Medyo nagda-doubt na siya sa sarili niya and hindi na siya nagtatrust dun sa mga tao na Hindi na kapaligid siya sa kanya. sasalita. Which is very naaapektuhan yung kung paano siya makisalamuha sa inyo. Yes. Ang natin, nandun ka lang sa barko, kayo-kayo lang nakikita, tas ganun pa yung pakiramdam ng taong yun. Hindi makapagtiwala, wala nang tiwala sa sarili. So, mahirap siya talaga for them. It also affects yung productivity mo. Yes. Oo. Affected na din yan. Tsaka yung Sanga-sanga na. chismis kasi once na lumaki, nawawala yung respect. Yes. Yes. Nawawala yung respect. Kahit na sabihin pa natin na head of department ko to, tapos ganun ang chismis nila. No? Tapos ganun siya. Nawawalan ng respect. So, di ba nawawala yung... Although na sinusunod mo yung task na binibigay sa'yo, pero parang nanlalamig ka dahil yung respect nawawala dahil yung sa naririnig mo eh. Di ba? Parang, how can he be performed? Kung siya mismo hindi. Yes. You know, you should be lead by example.